Specifically, ayon kay Secretary Remulla, this is not a time to celebrate. At dama ko ang marahil pinagdaanan ng Pangulo na naging mabigat na desisyon ito para sa kanya. Ang pwede ko lamang may halintulad dito ay parang nung governor ako. Nung governor ako, may isang malapit akong kaibigan at kasamahan sa trabaho na inakusahan na pinatay. Yung di umano pumatay din sa kanyang ama 20 years ago. Bilang gobernador at bilang ama ng lalawigan. Yung akusado, yung pumatay ay kaibigan ko, kakilala ko at kasama ko sa trabaho. Yung pinatay niya, tiga Sorsogon din. Pero kinailangan kong sundin yung sinasabi ng batas at hanggang ngayon kinakaharap niya yung kaso at hanggang ngayon din nakapiit pa siya kaugnay ng ginawa niyang pagkakamali. Bagaman, sabi ko nga, yung kanyang tatay, nung 8 years old siya, pinatay nung taong yun pero inareglo yung kaso kung kaya't hindi nakulong. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko rin ng mga panahong yun. Kaya naging mabigat yung pinagdaanan marahil ni Pangulong Marcos kaugnay sa bagay na ito. Dahilan at rason para maging normal para sa bawat Pilipino rin na may maramdaman ng kabigatan o pagkalungkot sa mga nagdaang kaganapan na napanood nating lahat sa telebisyon. Naniniwala kayo na legal yung nangyaring pag-arresto sa due process at saka yung pag-turnover size? Hindi na para sa akin sabihin kung legal yun o hindi dahil nakabinbin na yan sa Korte Suprema. Naghain na ng karampatang kaso para sa habeas corpus ang ilang individual at nakabinbin na sa Korte yan at pinakomentaryo na nga ang pamahalaan kaugnay niyan. Siguro mas kaya kong sagutin ang tanong ay ito. Paano kung nanalo ang mga petitioners? Paano kung yung nag-file ng petition for habeas corpus, meaning produce the body, ay nagwagi? At nag-utos ang Korte Suprema na i-produce yung katawan at iuwi dito. Anumang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC. Dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para maisakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. Sir, mas malaking problema ba yun kapag naglabas ng ganung decision ng SC? Hindi sa problema. Yan ay magiging kautusan ng Korte Suprema na part of the law of the land. Sa gusto man o ayaw, sang-ayon man o hindi ang pamahalaan, ay dapat nilang sundin. Sir, about Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Humihingi siya ng anong favor or tulong hinihingi niya sa Ang kinuwento ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado ng mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusa ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng rebellion complex with murder na laban kay dating Senador JPE, Senator Enrile. Yung kaso laban kila Senators Enrile, Revilla at Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator Trillanes. Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ng sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. Lalo na kung merong sesyon. Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes na namalagi dito ng humigit kumulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdaang panahon para may reference kayo. Dagdag pa dito. Sa lahat ng kasong yon, maliban na lamang kung winidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha o hindi makuha, klarong hindi na makukuha, yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakaharap Well, niya. tama si Senator Drilon in one sense. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima. Isang araw lamang siya natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili sa mga otoridad. Sa kaso nila Senator Estrada at Revilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Senator Enrile makalipas ang isang taon. Si Senator Lacson ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay Senator Enrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si Senator Lacson o sabihin ko nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon noong mga panahon na yon.
The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than 6 years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga batas kasi natin klaro yung penalty, di ba? The penalty of 1 year to 6 years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is 6 years to 12 years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay not more than 30 years or life. So, pasok sa not more than 30 years ang 5 years, ang 4 years. So, isang posibilidad na pwedeng matanong o maklarify yung bagay na yon, pero hindi pa rin applicable nga dahil wala kaming session hanggang sa June 2. Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Sa katunayan, ginawa na niya. Dahil co-petitioner siya ni Pangulong Duterte, hindi ba? Sa Supreme Court case, kung saan bagaman walang ginrant na TRO, ay pinasagot yung mga respondent sa kaso at posibleng ma-actionan niya ng Korte Suprema sa hindi malayong hinaharap. Lalo na kung sakasakaling maglabas uli ng warrant ang ICC. Ibig sabihin, very short, hindi lang siya pwedeng arestuhin inside the premises of the Senate. Inside the premises of the Senate, and that practice is also part of our rules. But again, hindi naman ito rason para, kasi yun nangyari kay Senator Trillanes, 25 days. Ano yung sitwasyon nun? Ni-revoke binawi yung amnesty. At pending sa korte, yung pagbawi ng amnesty kung legal nga ba yun o hindi. Wala pa. Nagde-decide yung korte kung mag-iiso o hindi, pero anytime pwedeng ilabas. So namalagi siya dito hanggang isinangtabi ng korte yung pag-iiso ng warrant of arrest dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng i-revoke ang amnesty na ibigay na. So, ang tanong, sir, is papayagan niyo ba siya na mag-sanctuary dito kung meron ng warrant of arrest? I mean, kung hindi pwedeng isilbi dito, pwedeng mag-stay? Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yon. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Sir, so kung in theory, kung ako arresting officer, apangako na lang siya sa gitang Senado. Hindi para sa akin na idikta sa kanila kung anong dapat at hindi nila dapat gawin. But that is theoretically possible. Again, within the premises of the Senate. Outside the gate. Labas ang Senado ron. Sir, sorry. So, kahit po walang sesyon, basta nasa loob siya ng premises. Kasama yan sa Kahit mga president na binanggit ko dun sa mga dating senador na binanggit ko. kahit walang session, basta nasa loob siya ng Senado, hindi pwedeng arrestuhin. Hindi pinayagan ng mga nauna ring Senate President. Bahagi na yan ng tradisyon at practice ng Senado na sangayon nga sa rules namin ay bahagi na rin ng rules namin. If you will also not allow it, sir. Yes. Walang session. Yes. Paano po Interpol?